Hello, good afternoon, everyone. Welcome to our next episode in NREA Metro Rizal e-learning hub entitled Advanced Facebook Ad Strategies: Strategic Approach for Real Estate Professionals. So today is May 16, 2026. It is a Saturday, and once again, welcome. My name is Juan Fernando Asuncion, the Masters of Ceremony or the host for today. I am the PRO of NREA Metro Rizal chapter. To start off, may I call on Miss Mary Rose Permites for the prayer? Yes, good afternoon, everyone. Am I clear? Yes po. Yes, let's pray. I'm inviting everyone to kindly let's have our prayer for this afternoon. Our most precious Heavenly Father, Lord, we praise you and we honor you this afternoon. Lord, thank you for your goodness. Thank you for your guidance and for your protection, Father God, for the whole week. Thank you for the success of each activity. Thank you for the great activity and the success of the NREA together with the DSUD, with everyone, Father God. Lord, this afternoon we are committing everything, even this opportunity to be with the speaker, to give us wisdom and knowledge, to be more productive, Father God, and partly to become successful more in our field, Father God. Bless each one. Give us good health, O God. Still, Lord, thank you for the weather na meron kami. Praying for the good health for everyone. Bless this activity. Bless this online seminar, Father God. We praise you and we honor you for the area, Father God, and for everyone. All glory and honor to your name. In Jesus' mighty name, our Savior. Amen. Thank you, Miss Mary Rose. And now, few uh, an audiovisual presentation on NREA Philippines. Next up, may I call on President Joy Cochanco for the opening remarks.
Good morning, everyone. It is our e-learning day today, and welcome to the Enrea Meta Result Chapter e-learning hub series. To our guests and first-time participants, welcome po and thank you for spending your valuable time with us. Masaya po kami na makasama namin kayo ngayong hapon. Today, we are blessed to learn from an expert in digital marketing and Facebook advertising strategies. Kasama na po ba natin ngayon ang aking kaibigan na si Coach Tony? Hello, Coach Yes, ma'am. Tony. Hello, Ma'am Hi. Joy. Hello, Yes. everybody. Good afternoon. Dito na tayo ulit nagkita no, via Yeah, Zoom. opo. So thank you so much for being our guest speaker today, Coach Tony. Thank you rin, ma'am, for inviting me, no? So sama-sama po tayong patuloy na matuto. Let us take this opportunity once again to be equipped with practical real estate knowledge and of course with fresh ideas and effective strategies that we can apply in our real estate practice, especially po sa ating real estate selling. Napakahalaga po nito, no, to boost our sales and marketing. And of course, in our businesses also. So to all our members, officers, guests, and participants joining us via Zoom, thank you so much once again for your continued support and commitment to learning and professional growth. As part of Enrea Meta Result Chapter's commitment, rest assured we will continue to bring more and more valuable topics and meaningful learning sessions that everyone can look forward to. So stay engaged po, no? Enjoy the session this afternoon and let us all learn together. Again, welcome to Enrea Meta Result Chapter e-learning hub series. God bless everyone. Thank you. Moving on, may I invite all the participants here to our fifth general membership meeting. So this is on Tuesday na po, no? May 19 from 3 p.m. to 6 p.m. Our speaker is Dr. Mary Gao, so of My Hometown Realty and Development and the Rehab. Kung makita nyo po sa Quezon Avenue itong office nila, dun lang po. Near Burger King. So this is our upcoming program rin po, the appraisal workshop. So this will be held on May 30. And then these are our past programs din po ng e-learning hub. So you may see this on our YouTube channel po. And now, to introduce our speaker, let me call on Mr. Victor Solidum of Education Committee. Okay, thank you very much, PRO1. Our speaker is a seasoned professional in the Philippine real estate industry, recognized for his strategic approach to property investment and client representation. He brings a high level of analytical precision and market insights to every transaction. To equip us on advanced Facebook ads strategies, join me in welcoming broker Mark Antonio Tony de Guzman. Thank you very much, sir. Thank you, Sir Victor. Okay, first of all, I would like to express, by the way, naririnig niyo po ba yung mic? Okay po ba? Malinaw po ba? Yes, sir. Okay, first of all, I would like to express my sincere gratitude to the NREA Meta Research Chapter led by our President, Ma'am Joy Gutchanko, as well as our trustee in charge, Sir Victor Soludum, and our PRO, Juan Fernando Asuncion, for allowing me to share the little knowledge I have learned about Facebook advertising.
as they say, no, you will understand the things you learn even better when you share them with others. I'm not, by the way, no, natutuwa ako doon sa sinabi ni Sir Victor sa ni Ma'am Joy na I'm a Facebook the expert. By the way, hindi po ako ganun ka-expert. I'm just a real estate broker who has gained some practical knowledge over time. I want to share what I've learned with my fellow real estate professional to help them enhance their marketing efforts and achieve better results. Usually, guys, no, I teach this topic in a face-to-face seminar, more like on a hands-on workshop where attendees actually set up their business manager using their laptop. However, since we're conducting this session online, I need you to focus closely on how we'll set up your business manager. We will create a funnel and develop your ebook using a PowerPoint presentation. To be honest, it may be a bit challenging to follow compared to a live setup because ideally, we should be doing this step by step, no? Directly on your laptop while I guide you. Usually, umiikot pa ako yan sa isa habang ginay-guide ko. However, the good news is that the National Real Estate Association will provide you with a complete 317-page PowerPoint PDF copy. This will allow you to apply everything you've learned after the seminar, no, at your own pace. So that said, it's still very important that you listen carefully and take note of key points so you can execute everything correctly later on. So guys, are you ready? So let me share my presentation. Okay. So guys, nakikita niyo na po ba, Sir Sir Juan, okay na po ba yun, yung presentation natin? Nakikita niyo po ba? Kita po, sir. Yes, sir. Okay, so guys, now let's begin. First of all, itong ano na to, let me set the stage for what this session is all about. Okay? Mastering Facebook ad, a strategic approach, no, for real estate professional, is designed to help you move beyond simply boosting posts and into building a consistent, scalable lead generation system. In today's digital landscape, Facebook is not just a social platform. No, ito pa rin yung pinaka-powerful tools to reach, attract, and convert potential property buyers. So, pero sasabihin ng iba, Tony, sabi nila, yung mga kasi nasa real estate tayo, hindi naman tayo e-commerce. So, ang binibenta natin, milyon. So, sabi nila, yung mga milyonaryo, yung mga bilyonaryo, wala naman yung Facebook. Okay, pagka nakarinig po kayo na sinasabi na ang mga milyonaryo at bilyonaryo ay walang Facebook, fake news po yun. Dahil kung totoo na wala pong Facebook yung mga milyonaryo at bilyonaryo na yan, bakit si Ma'am Joy Gochanco may Facebook, di ba? O bakit si Sir Victor may Facebook? Okay, so in this seminar, you will learn how to target the right audience, guys. No? When you say the right audience, hindi po ito yung magla-like, hindi po ito yung mag-share, hindi po ito yung yung i-heart, no? Hindi ito yung mag-ahaw. Attract compelling ad messages, a guide prospect through a proven panel. So gagawa po tayo ng sales panel from awareness to inquiry and ultimately to closing. So guys, whether you're selling a residential lots, house and lot packages, or pre-selling developments, mastering Facebook ads can significantly increase your visibility and sales performance. Okay? By the end of this session, you will learn how to set up your Facebook Business Manager. Guys, kanina ko pa sinasabi yung Business Manager, no? Ewan ko kung iba sa inyo, pamilya na dito. But ang gagawin natin ngayon is set up natin yung Business Manager niyo. We will also create an AI-powered ebook lead magnet and build a complete sales panel using a Systeme.io, no? Giving you the essential tools you need to launch effective Facebook ads for real estate. Okay, so basically, again, this topic is originally designed as 6-hour face-to-face live workshop seminar. Pero for this session, kailangan natin i-condense siya into 1.5 hour lang. So kaya medyo mabilis ako magsalita kasi marami pa tayong i-discuss. This is because yung palang Facebook ads for beginner and advanced, no? Yan po yung beginner advanced module natin ay nasa 2 hours na yan. Dito sa module na to, guys, no, na ino-offer ko din before,
At pwede ko rin i-offer sa Enrea sa susunod na pagkakataon dito, this is a zero to hero, no? Ibig sabihin, completely walang knowledge yung mga participant na atin ito, pero lalabas sila ng room na medyo advanced, no? Compared to do sa mga hindi naka-attend ng seminar. Then meron din tayo yung the automated sales machine. The automated sales machine is another 2 hours. Ito yung isasama natin dito sa session. Dito po natin gagawin yung ebook, yung AI automated ebook, saka po yung sales panel ninyo. But ito pong topic na to na the automated email machine, which is considered as a very advanced strategy in creating a high converting Facebook ads, is another 2 hours. Sa ngayon po, no, hindi natin ito isasama dito sa session na kasi napakahaba po nito. By the way, to give you an idea, ito po yung email na kusa siyang nag-email sa client. Mag-email siya ng tuloy-tuloy, no? Hindi siya titigil hanggang hindi nagre-reserve yung client, no? So siguro sa susunod na pagkakataon, and I would suggest gawin natin to mas maganda, face-to-face po siya. Okay? So yan po, no? But before we begin, let first review the meta algorithm, guys, no? Pag-aaralan po muna natin o i-discuss natin yung meta algorithm kasi yung meta algorithm, ito yung napakahalaga. Marami po ang nagsasabi nito, naririnig ko na si Facebook daw, si Meta daw ay nagbago na naman daw ng algorithm, no? So ano yung algorithm? Facebook algorithm determines which posts people see every time they check their Facebook page and in what order those posts show up, no? Essentially, the Facebook algorithm evaluate the post, no? It scores the post and then arrange them in a descending non-chronological order of interest for each individual user. Guys, napapansin niyo, no, na every time na magbubukas kayo ng feed ng Facebook, no, ang nakikita nyo, eto. Bakit? Kunyari, nakikita nyo yung kaibigan ninyo. Nakikita nyo yung page na to. Kasi, alam ni Facebook through algorithm na ang gusto mong makita, itong tao na to. Ang gusto mong makita, itong produkto na to. So, ganun po yung ginagawa ni Facebook sa algorithm. Kasi before, guys, nung konti pa lang tayong member ng Facebook, isa lang po yung dinadaanan niya. Kumbaga, EDSA lang. No? Yun lang, doon lang tayo lahat dumadaan. Yung mga bumibili ng sasakyan, doon dumadaan, ng mga clients, yung mga bumibili ng bahay, doon dumadaan, yung bumibili ng pabango doon. Pero since madami na tayo, nagkakaroon na ng traffic. So ang ginawa ng Facebook, gumawa siya ng kanya-kanyang way, no? Ito, for example, ito yung daan ng mga tao o yung mga audience kung bibili ka ng bahay. Ito namang daan na to sa kanan, ito kung bibili ka ng sasakyan. Ito nasa gitna. So ganun po, no? So kung tayo po, dapat alam natin ang algorithm. Kung mag-ads tayo, dapat doon tayo mag-aabang. So doon tayo magpa-flyerin, no? Doon tayo magbibigay ng busyo, syempre, doon sa mga audience na dumadaan doon sa daanan na bumibili ng bahay. Hindi dito sa bumibili ng pabango. So parang ganyan po, no, si walang video. Sir Juan, may po, nawala daw tayong video? Meron naman po, presentation. Meron po kasi nawala daw video, no? Okay. Anyway, ganito guys, no? Ano yan, tawag dito, okay, nawala ako doon sa kasi. Ayan, yung si Alpha Ola, nagpapa-admit po siya, no? Okay, guys. So, yun po si algorithm. Now, how does Facebook algorithm work, no, in 2025 January, okay? So, first up, no, guys, newsfeed is no more, no? Wala nang newsfeed. What you see when you're scrolling down through Facebook is now just called feed, okay? And feed shows you stories that are meaningful and informative. So ibig sabihin, guys, kung gusto mo daw na makita o mapansin yung mga stories mo, whether you're creating a simple post as an ordinary yung account, or gumagawa ka ng post through your business page. So para daw mapansin yan, kailangan meaningful, no? Makabuluhan at informative. Ibig sabihin, nagbibigay kaalaman. Para ibig sabihin, i-prioritize tayo ni Facebook. And as of January again, 2025,
Facebook algorithm can determine what those stories might be using the three main ranking signal. First, who posted it? Okay, you are more likely to see content from the sources you interact with, no, including your friends and business. Kung yung sinabi ko sa inyo kanina, kung sino o yung tao o yung business na lagi mo tinitignan, yun ang ipapakita sa iyo ni Facebook. Type of content. If you most often interact with videos, you will see a lot of videos kasi nakikita ni Facebook na mas gusto mo ang videos, yun ang ipapakita niya sa iyo. So if you engage with photos, you will see more photos. Number 3, interaction with the post. Feed will prioritize posts with a lot of engagement, no? Especially from the people you interact with a lot. Napapansin mo yung friends mo, lagi mo nakikita. Kasi guys, no, napakaganda ng ano niyan, ng ano niyan, ng post niya. Nagbibigay kaalaman. So marami siyang interaction, marami siyang comment, no? Marami siyang engagement. Yun ang ipaprioritize ni Facebook na ipakita sa maraming tao, lalo na sa dahil kaibigan mo yung tao. Okay, guys? So guys, more or less yun po yung ibig sabihin ng ng algorithm. Now, ano ang bagong balita sa sa mundo ng Meta Ads update, okay? So ang pinakamaingay pa rin po ngayon ay yung Andromeda, okay? GEM, Lattice, and sequence learning. So siguro iba sa inyo pamilya na dito, no? So mga hindi papamilya, i-discuss ko ito ng sandali bawat isa para magkaroon kayo ng idea kung ano ito. Actually, sila yung 4AI innovation na in-announce ni Meta noong March 27, 2025 sa kanyang article na pinakamagatang AI innovation in Meta ad ranking driving advertising performance. Ibig sabihin guys, no? Ito yung tungkol sa AI. But again guys, hindi naman nagsimula si Facebook sa AI. Actually, ang talagang nagko-concentrate si Facebook last year and beyond is dun sa Metaverse. So, pamilyar po ba tayo sa Metaverse? Okay guys, no? Balikan natin yung tungkol sa Metaverse, okay? So on October 20, 2021, no? Noong October 20, 2021, the parent company of Facebook changed its name from Facebook Inc. to Meta Platform, okay? To reflect its focus on building the Metaverse. According to Meta, the Metaverse refers to the integrated environment that links all the products and services ni Facebook. Guys, ano yung mga asset o yung product ni Facebook na meron tayo na nakakalat, no? Na gusto niyang pagsama-samahin into Metaverse. Nandiyan si Facebook, okay? Nandiyan si Messenger, si Instagram, meron tayo niyan, WhatsApp, and MetaThread, okay? So gusto niya pagsama-samahin yan. So ano ang Metaverse? Guys, ito, no? Metaverse is what can you imagine, no? Seeing a science fiction movie. Para ka nanonood ng science fiction movie, you see someone strapping on a headset, sitting back on their chair, and going to another reality, like in this video. Guys, remember si Avatar? Di ba dati gumagawa tayo ng Avatar? Under the Metaverse, no? Para makipag-communicate tayo sa ibang tao, sa ibang lugar, we need to have the Avatar account sa Metaverse. Okay? So guys, picture yourself walking around as an avatar where you can go shopping, talk and hang with your friends, and participate in different leisure activities kayang nakikita ninyo. So sa Metaverse guys, hindi lang ito ordinaryong Zoom pag mag-meet tayo, but instead, isusuot lang natin yung VR headset natin, pwede na tayong magkita-kita. Pwede na tayong magsama-sama. Okay? Kung meron tayong mga relatives sa ibang bansa, pwede na natin silang mahawakan, no, through the use of avatar sa loob ng Metaverse. So yan, immersive learning, no? Ayan. Meron tayong may tinawag tayo na kaibigan natin, punta ka dito, no? Hindi lang natin bubuksan yung Zoom. Kung hindi, ang gagawin po natin ay pupunta tayo dun mismo. Okay?
Okay guys, no? In the video, Mark Zuckerberg also spoke about how the immersive learning will become, no? Allowing someone to transport anywhere, anytime by just putting on the VR headset. Okay? Nung late 2025, actually, kumalat na itong VR headset na to, no? Nagbenta na ito si Meta. Okay? So, ano ang niyan, ang essence niya sa atin sa mga real estate? Guys, under the metaverse sana, no? Susuot lang natin ito, nandun tayo sa office ng developer sa Makati, tapos magti-tripping tayo, no? Hindi na natin kailangan pumunta ng Laguna. Hindi na natin kailangan pumunta ng Cavite. Kasi right there and there, makikita natin ng actual yung site. Even yung mga model unit, makikita natin, no? Mahahawakan natin yung mga gamit by using the VR headset. Okay? So, pag ganyan pa rin, no, yung parang yung mga napapanood natin sa Mission Impossible, tayong mga salesperson, gumagawa tayo ng presentation through metaverse sa ganyang paraan. Okay? However, because of the artificial intelligence nga has rapidly exploded on the global scale, Facebook shifted its focus away from the metaverse. Okay? Nag-divert na siya into AI. And ito nga, last year, 2025, Mark Zuckerberg made a bold move, no, as he appointed the 28-year-old Alexander Wang, no, si Alexander Wang, the founder of the AI, Skill AI. Ito yung pinakamalaking AI company sa buong mundo, to lead the Meta's AI Super Intelligence Lab. As part of the deal, Meta invests about 14.3 billion scale AI, making it one of the largest such acquisition in recent AI history. At sa loob nito ng Meta Super Intelligence Lab nito, nakapasok yung si Andromeda, GEM, Lattice, and Sequence Learning. Okay, so ano ba ibig sabihin ng apat na ito? Okay? Sila yung mga nagtutulong-tulong para i-improve yung algorithm ni Meta. So iisa-isahin natin siya. Unahin natin si GEM. Okay? Si GEM is a generative recommendation model. So tinatawag ito ni Meta na super brain. So si GEM, basically, siya yung nagpo-process ng trillions of data points ng napakabilis para makita yung yung bagong algorithm. At then napakabilis niya mag-process ng data, mas magaling din siyang mag-predict. Magaling din siyang mag-predict, no? At kapag mas magaling mag-predict, ibig sabihin, mas maganda ang delivery ng algorithm. Mas okay ang delivery. Okay, sa ano ibig sabihin ng delivery pag ang pinag-uusapan, ibig sabihin maipapakita siya sa mas maraming tao. At kung mas maraming tao ang nakakakita, of course, mas okay ang result. Okay, guys? So si GEM is a super brain. Ito yung prediction expert. So ano naman si Lattice? Si Lattice, ito naman yung tinatawag ni Meta na giant library daw. So para siyang centralized one na connected brain. So ganito kasi siya, no? Dati gumagamit si Meta ng iba't ibang model, no? Ng AI model per objective, no? Halimbawa guys, na familiar ba kayo kay Cursive? Sino yung mga nag-aaral dito kay Cursive, di ba? Si Cursive gumagamit siya ng iba't ibang tools. Nandiyan si ChatGPT, later ito lumabas si Cloud, nandiyan din si Sora, si Suno, si Gemini, kung saan pwede kang gumawa ng pictures, ng video, no? Or ng music, okay? So kalat-kalat yung mga utak or brain na gumagawa sa loob ng algorithm. For example, iba yung AI model for set objective, kumpara mo yan sa advantage shopping. Ganon, magkakaiba. With Lattice, no, pinag-isa-isa na lang siya into one interconnected brain. So basically, yung mga learning across different placement, different objective, mas aggregated. Nag-uusap-usap na yung mga learnings, ganon, no? Dahil meron na sila one interconnected brain. Para itong all-around student, no? Hindi lang siya magaling sa math, magaling din siya sa science, sa social science, sa art. So ganon, si Lattice is a massive interconnected brain. At ano yung pinakasikat? Ito ang pinakasikat ngayon si Andromeda, no? Isa siyang creative matching expert, okay? Minamatch niya yung mga tamang creative sa tamang tao. Alam niya na hindi lahat ng tao gusto yung residential house and lot unit. Halimbawa, yung house and lot, no? Halimbawa si Ana, gusto niya ng house and lot specifically for residential. Si Mia naman, mas gusto niya ang house and lot for investment. Kaya ini-emphasize niya kung ano yung importance ng creative diversification.
Kasi pag marami kang diversification, nagsasabi ka ng different uses, cases, different relief, scenarios, different intent, mas kaya niyang i-match yun sa tamang tao. So mapipilter niya yung mga ads sa sobrang specific ng pagkatao mo. So si Andromeda is the creative matching expert, guys, no? Sa Facebook, very sikat ito, yung si Coach Mon, siya nagtuturo nito. Kung mag-aaral kayo nito, bali 2 days yata siya. Hindi ko lang alam kung magkano. Okay? So binibigyan ko lang kayo ng idea, no? So ano naman yung last? Si sequence learning. So ang tawag naman dito ni Meta ay memory game. Okay? So anong ibig sabihin yan? Tinitignan niya na sunod-sunod yung behavior ng tao, no? Hindi lang ito tumitingin sa pagka-click. Kasi dati guys, pagka nag-click ka sa isang bagay, alam na ni Facebook na ano na yun ka, no? Yun ang gusto mo. Okay? So ilalagay ka na lang na, for example, si Tony, ang gusto nito, house and lot. Hindi siya ilalagay sa ibang bagay. So hindi, no? Hindi lang siya click buy ngayon, no? Ngayon nakikita niya yung buong customer's journey. Yung customer's journey na nung client, no? Ibig sabihin, nakikita niya na yung client bago bumili nag-scroll. Nakikita niya na nagsasave ng mga videos, nagre-research. So, tapos nag-add sa cart. And then nakikita niya na nagtatanong sa iba kung okay ba yon. Then bumibili siya. Tapos bumibili uli. So parang naglalaro siya ng memory game. Natatandaan niya, ina-assess niya yon, and then mas na-understand niya yung buong customer's journey because of that. Okay? Ganon, hindi lang siya tumitingin sa ad click and then pag-buy. Ang tinitig niya, everything in between ng click and buy. So guys, ito yung pinakabagong update, no, sa Meta, yung Andromeda, Gem, Lattice. So pag meron naman tayong time guys, no, nasa loob lang naman ni ni Meta, pwede natin yang pag-aralan. Okay? So meron din namang mga coach na nagtuturo na yan ng bawat isa. Okay? Sila yung 4 innovations, no, for AI innovation. Okay guys, no, punta na tayo dito sa topic natin, no? Mastering ads, a strategic approach for real estate professional. And one of the most important things you've been waiting to learn is to how properly create a perfect Facebook ads. Tama po ba ako? Okay. But again, no, but before we create a Facebook page ads, no, mas importante muna na i-set up natin so mas kailangan nung gawan ng ads. Pero dapat, bago mo siya gawan ng ads, dapat i-register mo muna siya kay Facebook. Ano name ng company? So saan branch siya mabibili o paano siya mabibili? Okay? Okay guys, no? Ano ang Meta Business Suite? Meta Business Suite is a free tool that centralizes the Facebook, Instagram, and messaging tools into one place. So you can save time, create connection with people, and get better business results. Whether you're using a desktop or mobile, Meta Business Suite make it easy to view notification and respond to message quickly. Guys, no? Kung hindi kayo gumagamit ng Meta Business Suite, tapos ang dami yung page, I tell you, hindi nyo siya kayang i-monitor. So pag may nagtanong na kliyente, hindi mo alam kung ano isasagot mo o kung saan ka sasagot. For example, magkano yan? Ang tinatanong pala niya yung yung SMDC. Tapos ang isasagot mo yung project ng for example, ng APEC. So mali na. So ganun po ang magiging problema kung yung mga asset natin o yung like for example, when we say asset nga yung yung Facebook page, hindi nakapaloob sa loob ni Meta Business Suite. Okay? So guys, ito yung Meta Business Suite. No? Ang Meta Business Suite, para siyang one-stop shop. Na pag pumunta ka doon, nandun na lahat. Nasa loob doon si Facebook page, nandun si Business Manager, no? Nandun si Ad Account, and nandun si Ads Manager. Okay? So, parang ganyan, no? Sa loob din nun, pwede tayong gumawa ng maraming ad account. By the way, guys, yung ad account, i-discuss ko kung ano yan later on dun sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung ad account. Pero sa may alam na, at particularly sa may mga ad account na, para ano lang to, reviewer na lang to para sa inyo. So what are the requirements to start an advertising on Facebook? Siyempre,
kailangan mo may personal Facebook account. Guys, no? Hindi ka pwedeng gumawa ng Facebook page kung wala kang personal Facebook account. So, kailangan mo rin ng business manager account. Ito na nga, paulit-ulit ako, business portfolio. Kailangan may business portfolio ka. Meron kang ad account at syempre, meron kang payment method. Yung payment method, parang guys, ito yan, yung bank. Di ba? Pag nag-open ka ng, ng business, if you have 3 businesses, dapat each business mo, meron kang bank account on. Okay? So, Facebook Business Manager is to manage all assets, no, in one place and to disperse permission to employees, partners, or contractors. Okay? So, ibig sabihin guys, ang business manager, itatayo mo yan, pero pwede mo yan ipamanage sa ibang tao. Ano ang mga asset type in the business manager area? Meron po tayong tinatawag na ad account. Eko guys, makinig po tayo, no? Ad account. Ad account is used to manage your ads on Facebook and can be managed by multiple people. Your Facebook ad account is crucial. It is where you pay your ads, no? It is where you see the insights, the analytics, such as reach, frequency, and engagement related to your budget. It is where you learn how your hard work is paying off. Guys, pakinggan niyo to. Without an ad account, your Facebook marketing campaign just get lost. So ibig sabihin, kung meron kayong business page, no, business account, no, Facebook page, di ba? Kung wala naman kayong account, kolorum po. So when we say kolorum, hindi siya papansinin ni Facebook. Mag-aaksaya ka lang talaga ng panahon. Then, Facebook page, no? Adding a Facebook page to business managers allows you to track the performance and metric of each page, no? Like the click, the action, and reach of the post all in one place. If you have several again na Facebook page, kung hindi yan nakapasok kay business manager guys, hindi mo yan mamomonitor. Pero I tell you, kung nakapasok sila, whether you have 5, 10, different Facebook pages, kahit nanonood ka ng Netflix, kaya mo siyang i-monitor. Okay? Instagram, no? Pwede mo rin siyang i-link. Why? Because you have a lot also, tawag dito, mga clients, no? Yung mga contact na nasa loob ng Instagram account. Linking your Instagram account to your Facebook manager enables you to inspire and connect with customer on Instagram. The thread, guys, sino sa inyo gumagamit ng thread, no? The thread is similar to Twitter, na ngayon X, no? Ito medyo madali siyang gamitin if you want to build a connection or network, pwede rito Tagalog. So yung mga client mo dyan, yung mga connections mo dyan, pwede mong ipasok kay business manager para maging audience mo. And WhatsApp, di ba? Meron tayong mga contact sa WhatsApp. Pwede mo. Guys, lahat po yan, i-add natin isa-isa dito sa business manager na po natin. Okay, so tingnan natin yung advertising account overview para lang tayo magkaroon ng idea. Guys, meron tayong personal account, right? Usually, gumagawa tayo ng personal account natin, ng Facebook page natin, sa loob ng personal account. Yan ang ginagawa natin. Guys, ang problema dito, nagkaroon ka ng violation dito kay Facebook page mo, pati personal account mo, mawawala, masususpend, di ba? Napapansin niyo po ba yon? Okay guys, no? Punta tayo sa personal account natin. Okay? Dapat dito guys, business portfolio ang gagawin natin. Instead na Facebook page, ang gagawin po natin again ay business portfolio. So paano ba tayo pumupunta o gumagawa ng business portfolio? No? Dito sa business portfolio guys, pwede tayong gumawa ng ad account. Okay? Isang ad account, dalawang ad account, ano ba yung ad account na yan? Kanina pa sinasabi ni Sir Tony, ano ba yung ad account? Sa ilalim ng ad account, okay, pwede ito yung ad account mo pang real estate. Okay? Kasi guys, no, as Tony, no, marami pa rin akong hindi lang naman real estate. Minsan nag-member na din ako ng multi-level. Marami sa atin yan. At marami din sa atin sa real estate, no? Hindi lang nagre-real estate, nagtatayo din ng nagbebenta rin ng mga produkto, no, e-commerce. So guys, ito, no, gagawa ka ng different ad account for different business under your business portfolio. At sa ilalim ng each ad account, doon ka palang gagawa dapat ng
Facebook page. So para pag nagkaroon ka ng violation sa page mo, ang mawawala lang yung Facebook page o yung ad account. Hindi mawawala yung business portfolio mo, lalong-lalo na hindi maapektuhan yung personal account mo. So para kang corporation. Okay? So paano ba yan? Guys, halimbawa, si Tony Tan Cacchio, di ba? Siya yung may-ari ng Jollibee. Dati, ang minamanage lang niya, Jollibee. Then later on, lumaki na siya, binili niya si Chowking. Di ba? So, naging asset niya yon. Okay? Binili niya, pinutap niya siya inasal. Tapos, binili niya pa rin yung cake, yung red ribbon. O, di ba? So, kalat-kalat na. Okay? Ang ginawa ni Tony Tan Cacchio, yung ano nga, yung tawag natin, yung business portfolio, tinayo niya yung Jollibee Group of Company. From Tony Tan Cacchio, tinayo niya yung Jollibee Group of Company, corporation niya. Tapos diyan, no, marami siyang mga business partner. So ganon. After non, nilagay niya sa ilalim si Jollibee. Okay? Nilagay niya, ito yung ad account, Jollibee. Another business, Inasal, and another business, Chowking. So another ad account, another business, nandiyan si Rodriguez at marami pang iba. At sa ilalim ng mga business na yan, di ba, doon naman nilagay yung mga store of branches. So sa Jollibee, mayroong branch sa Quezon City. Sa Quezon City pa lang, mayroon ng hundreds of branches. Di ba? So yung branches na yun yung mga pages. Yes, same. Okay. Parang ganito yan guys, no? For example, si Tony De Guzman, okay, pumasok siya kay SMDC. So magkikreate siya ng SMDC na lahat ng mga tawag dito ng mga listings sa SMDC ilalagay ko sa ilalim. So nandito sa ilalim, for example, SMDC, sorry no, gumawa ko ng realty. Okay, so sa ilalim ng realty ko, dahil accredited ako sa different ito guys ito ang gagawin natin as a realtor, no? So, gagawa tayo nagtayo tayo ng realty sa ilalim ng realty natin. For example, accredited tayo sa SMDC. Okay? Yan. Tapos sa ilalim ni SMDC, nandun gagawa tayo dapat ng different pages kasi iba-iba ang tawag dito, ang project ni SMDC. Nandiyan si SOAR, nandiyan si C, di ba? Nandiyan si si Glam, nandiyan po. Nandiyan si Green, okay? Nandiyan. So ganoon. Same thing, kunyari si APEC, no? Si APEC, dinala si APEC. Tapos ano ba yung mga may APEC Lipa, may APEC ganon. Gagawin natin. Same thing kung nagbebenta ka ng DMCI. So guys, parang ganyan po, no? Gagawa tayo ng realty, tapos ngayon ikaw yung may-ari, si Tony De Guzman. So enterprise guys, no? Ganyan, hindi yung parang gumawa lang tayo ng realty tapos hinayaan na natin. Dito, ilalagay po example natin, dito sa realty na to, nandiyan yung mga partner natin, no? Nandiyan si Ma'am Joy, nandiyan si Sir Victor, nandiyan si Sir Juan. Tapos, under, maglalagay sila ng mga manager, 200 for example, the SMDC. Tapos yung manager na po, gagawa siya ng mga pages, guys, no? Ilalagay naman niya, doon niya ilalagay yung mga agents, okay? So guys, para pag nag-invite ka ng agents, no, hindi ka lang basa-basa nagre-recruit. Meron na silang tindahan. Ang gagawin na lang nila is to promote. And then, kung sakali na hindi nagtatrabaho yung mga nasa ilalim diyan, malalaman niya, for example, si Ma'am Joy, no, titimbrihan niya yung mga managers. O hindi nagtatrabaho to kasi kahit nanonood si Ma'am Joy ng Netflix, I tell you, nakikita niya yung galaw ng mga stores niya, ng mga realty niya. Guys, ganyan po yung gagawin natin actually. Okay guys, no? This is the personal account, this is the business portfolio, then ad account, yan po, tapos ilalim ng ad account, nandun yung Facebook page natin. Okay guys, punta tayo dun sa personal account natin. Ito yung personal account natin. Sa taas, guys, mag-add tayo ng new tab. Okay? Sa new tab, mapupunta tayo kay Google, no? For example, no? Kay Google. Then, i-type nyo po doon, Meta Business Suite. At ito po, lalabas dito yung Meta Business Suite. I-click po natin yan at mapupunta ka na. Ito po, guys, si Meta Business Suite sa loob ng kunyari, nasa laptop ka. Guys, hindi po siya ideal na tignan sa sa cellphone. Again, ang business suite po, gagamitin nyo lang sa cellphone pag monitor.
Okay? Kasi kunyari, nasa travel ka, no, nasa jeep ka, no, o nasa mall ka, alam, dala-dala mo yung laptop. So, nandun po, meron kang application ng ano po, ng Business Week. At doon, no, pag nag-click yun, no, may nag-inquire doon, makikita mo, dala-dala mo yun. But for creating an ads po, guys, dapat po, laptop po talagang ginagamit po natin. Okay guys, no, makikita nyo rito, ito na po, no, lalabas kung meron na po kayong meron na po kayong page, meron na tayong page, lalabas yung mga page mo, unang lalabas dito yan, sa loob ng Meta Business Suite. Guys, tingnan ninyo, no, tingnan ninyo ang page na nasa loob ni Meta Business Suite. Meron siyang portion to create posts. Di ba? Ito, pag nag-create ka ng post, para ka lang nag-create ng ng post doon sa similar to your personal account. Pero dito sa kanan, meron siyang create ad, meron siyang create reel, create story, and more. Kung ano naman, kung titignan natin, guys, pupunta tayo doon sa personal account natin, ito lang. Di ba? Ito lang yung makikita mo kung nandun ka sa labas. So, mag-scroll down ka, makikita mo yan, ganyan, no? What's on your mind? Magpo-post ka, di ba? Yan lang, no? Tapos magpo-post ka, okay? Yan, para ka nag-post lang ng personal account. Ganyan lang. Guys, sa tingin niyo, sa tingin niyo, may ipapakita ni Facebook yan? Ang makakakita lang yung friends mo. Pupusuan lang yan. Di ba? I-heart lang yan. Tapos ilalike lang yan. Okay? Pero syempre, hindi yan bibili. Ang kailangan natin yung bibili. Okay? So guys, later on, pag meron tayong budget, no? Yan, ibubus po natin. Okay? So, yan po yung pagkakaiba ng pages na, business pages na nasa loob at nasa labas ni Meta. Okay? So guys, again, advertising account overview, paulit-ulit po tayo. Personal account, gagawa tayo ng Facebook page, no? Mali po yan, dapat po business portfolio. Sa ilalim ng business portfolio po, ito na, gagawa na tayo ng business portfolio. Punta po tayo uli dun sa Meta Business Suite. Okay? Tapos po, dito po guys, ito, pag klinik nyo to, lalabas yung mga pages ninyo kung meron. Page, tapos yung lahat ng asset nyo, kung meron na kayong, dito mapapansin ninyo, no? Meron na po kasi akong ginawang different business portfolio. So marami akong business portfolio, okay? Ngayon, kung wala ka pang business portfolio guys, ito po ang kiklik natin. Create a business portfolio. Okay guys, may guide na kayo but it doesn't mean hindi na kayo makikinig kasi kailangan pakinggan nyo pa rin po to para pag nakuha nyo yung ninyo, yung manual ninyo, mas madali nyo siyang magagawa. Okay? So, i-click po natin yan. Ayan na po. So, para kang gumagawa ng personal account. Ba? Nakablanko po yan. No? Create business portfolio. Nakablanko po siya. Okay? Ang gagawin po natin dyan ay pipila po natin. Guys, ang nilagay ko dito, ang business portfolio ko ay real estate business portfolio. Ngayon, halimbawa si Ma'am Joy, pwede niyang gawin Joy Enterprise, no? Joy Realty. Okay? Yan yon. Yun ang business portfolio. Tapos, ang ilalagay mo doon sa contact information, kung ano po yung name mo, doon sa personal account mo, kailangan magkaduktong yan. Hindi ka pwedeng gumamit ng, lalo dito yung maraming ng mga personal account, no? Hindi pwede yun. Dito magkakalabasan yan, no? Malilito si Facebook na iba-iba yung personal account mo. Okay? Dito, kung ano lang yung gagawin mong business portfolio, gagamitin mo yung usual na ginagamit mong personal account. Tapos, ilalagay mo guys yung ginagamit mo na email dito sa Facebook. Okay? Then, click natin tong create. Ayan na. Meron na tayong business portfolio. Tapos tinatanong niya, no? Kung i-add mo na, kung meron ka ng mga pages, kagaya ko, nakagawa ko. So nakita nyo guys, meron akong TD Academy, tapos nagbebenta rin yung misis ko ng I Am Worldwide, no? Ayan, no? Ayan. So kung wala naman, hindi mo na muna siya i-add, in-next mo. Okay? So pag next tayo guys, ito na, no? Business portfolio mo, meron ka bang ilalagay na partner? Diba? Dito kunyari may partner. For example, si Ma'am Joy, ang partner niya ay si Sir Victor. So pwede niya ilagay dito as partner. Tapos ang employee niya, for example, si Sir Juan. So kung wala po naman, no, i-next po natin ulit. I-skip na lang natin yan. Okay? So yan na po, no?
Ang business portfolio natin, ang may full control dyan ay si Tony D. Guzman. Okay? Kung wala pong problema, so i-confirm na lang po natin siya. Okay, confirm. Guys, pag na-confirm po natin siya, mapupunta tayo dito. Ibig sabihin, nakagawa tayo ng real estate business na portfolio, pero walang laman. Yun na. Ano yung ilalagay mo? Di ba, sabi ko kanina, ano yung mga i-add mo? Na ad account, Facebook, WhatsApp, di ba? Instagram, yan na. Okay? So, guys, hopefully nakakasunod po tayo, no? Go to business settings po tayo dito sa business portfolio. Lalabas po yung business portfolio. Okay? I-click po natin yan. Tapos go to business settings. Pag nagpunta tayo sa business settings, ayan na po guys. No? Mapupunta tayo kay business suite. Nakikita ninyo, business portfolio, ano yung mga i-add mo? Pages ba? Ad account? Instagram, WhatsApp, na pinag-usapan natin kanina. Ngayon, simulan po muna natin na gumawa ng ad account. Okay? Pwede natin ito i-click or dito, no? So, ito po guys, no? Ito. When adding an ad account to the business manager, you come across to 3 options, no? First option is you can add the existing ad account that you own. Kagaya ako guys, na meron na akong ad account o meron na akong business, tapos nagtayo ko ng corporation, pwede ko na siyang i-add doon. Okay? Or, next, you can request for the ad account that you need to manage. Kagaya nga nung natin kanina, for example, si Sir Victor, ina-add siya ni Ma'am Joy doon sa business portfolio. Kasi mag-partner sila. So, pwede ni-add. So, as you can see guys, no, dapat lahat tayo dito, no, napapasok dito, matuturuan natin yung mga tao natin, yung mga business managers natin, yung mga partners natin na gumawa ng business account. Okay? Yan. Or kung wala naman guys, no, wala tayong i-add, tapos wala tayong i-request. Guys, usually, pinapasok dito yung mga BA, yung mga virtual assistant. But ingat tayo doon kasi once na pinasok natin sila dito, at anytime, kunyari, nag-decide sila na umalis, ang problema niyan, baka madala nila yung buong business mo. So maganda dito guys, gagaya niya, no, marami na akong kakilala na mga na mga business persons na nakuha ng mga ng mga hindi naman lahat ng mga mga ibang tao na pinaghahawak nila yung account nila, yung mga business portfolio nila. So guys, mag-create tayo ng account, no? Ito na, mag-create na tayo ng account. I-click natin na to. So ito na po, lalabas po ito, no? Blanco siya. Tapos ang times po dito account nila as that, sisingin ka talaga ng Facebook dollars. Okay? So dito, lagay mo yung ad account. For example, di ba yung ad account, Jollibee or Inasal, yan. Dito nilagay ko real estate. Real estate muna kasi gumawa ko ng business enterprise, tapos meron ako real estate, tapos meron akong e-commerce, meron akong multi-level marketing, yan. So dito, ang lalagay natin, dahil nasa Philippines tayo, Manila, tapos peso yung currency natin. Again, then next. Okay, pag next natin to, yan, tatanungin ka niya, another business mo to or business mo? My business po. Then next. Ayan na, guys, no? Real estate business portfolio. Ito yung portfolio. Tapos gumawa ka ng ad account real estate. Ayan, agree ka ba? Okay, yung para lang gumagawa ng ng another account mo. So agree, no? Wala namang problema diyan, mag-create ka na. Okay, guys. Actually, guys, pwede mo na siyang i-done. Pero sabi ko nga sa inyo, pag nagtayo ka ng business, dapat each business na itatayo mo, guys, na ito, no? Kung talagang seseryosohin mo ang mga ang mga pages mo, dapat different pages, no? For example, merong mga bank account yan, o meron kang payment method na tinatawag. For example, meron kang sa SMDC, meron kang 5 pages, dapat may isa kang diyan payment method. So paano to ginagawa? Okay? Dito, instead na mag-done ka, mag-add payment ka. Okay, dito add payment. Okay? So ayan, no? Para ka lang din nagbabayad, di ba? Nagbabayad ka through ATM,
whether kung yan ay debit card or credit card. Okay, country, next mo siya, Philippines, peso, yan, parang ganun din. Okay, next, lalabas na dito yung payment method mo. Kung meron kang Visa, no? Guys, ganito po yan, no? Kung ikaw po ay magka-campaign, actually yung campaign, ayun na nga, the campaign, ginagawa po yan sa loob ni ads manager. Iba na naman pong topic yon, no? That is the highest form of creating an ads. Pinakamataas po yan. At ang gagamitin mong payment dyan, guys, credit card. Open dapat. Kasi hindi mo yan iba-budget per day, no? Ba-budget mo yan open. For example, 300 pesos per day o open yan. So, you'll be needing a credit card. Okay? Credit card yan. But dito sa atin, hindi naman tayo magka-campaign, nagki-create lang tayo ng ads. So, pwede na yung mga yung mga ATM natin na card na debit, no? Yung debit. But I would suggest, guys, kung meron kayong GCash, kumuha na kayo ng card. Madali lang naman yun, no? 3 days magkakakuha na kayo ng ng GCash na Visa. So yun ang gagamitin yung payment dito kay kay Facebook. Mas okay po siya. Okay, guys? Next, no? Yan na. Ilalagay mo yung name ng card number, ayan, saka yun. Yan po. So save mo na, guys. Okay na. So dito, guys, no, lumabas na siya, no? Real estate business portfolio at merong nakapag-create ka na ng ad account. Again, guys, no? Ad account is used to manage your ads on Facebook. Your Facebook account is crucial. It is where you pay your ads. It is where you see your insights, no? Yung analytic, such as reach, frequency, lahat ng galaw ng ng business mo related to your budget. It is where you learn how your hard work is paying off. Without an ad account, your Facebook marketing campaign just get lost. Ibig sabihin, kolorong. Ngayon, hindi na kolorong. Okay, congratulations, guys. You just created your first ad account. Okay. So, ito naman. Punta ulit tayo doon. Tapos na tayo kay ad account. I-add na natin si page. No? Gagawa na tayo ng page. Guys, ito, no? After this seminar, alam ko na some of you maalam gumawa ng page talaga. Okay lang yon. But ito po, next time nagagawa na po tayo ng page natin, no? Yan. Especially dito sa real estate, dapat nasa loob na siya ng business week. Ibig sabihin, i-register mo na lahat ng tindahan mo kay Facebook. Anong ng essence nun? Guys, di ba sa munisipyo, pag niya may tindahan ka, nagtayo ka lang ng tindahan, pero hindi yan alam ni munisipyo kasi hindi mo siya ni-register. Ngayon nagkaroon ng problema, nagkaroon ng pandemic. So si munisipyo, no, magbibigay siya ng ayuda. For sure hindi ka kasama. Kasi hindi kanya kilala. Something like that. Dito, guys, the fact na yung yung mga pages mo, yung mga business mo, no, yung mga stores mo, yung mga branches mo, ni-register mo kay Meta, priority kanya. Yung mga ads mo, ipaprioritize siya. Compare dun sa iba na wala dito sa seminar na to, no, na hindi alam gumawa ng ganito. Okay, guys, i-ads natin si page, no? Gawa tayo ng page, add tayo dito. Again, pag pinindot natin yan, parang gumawa rin tayo ng tawag dito, ng ad account, no? May three option, no? First, ayan, no? Add existing Facebook page na meron ka na. Pag pinindot mo yan, guys, no? Yan, lahat ng mga Facebook page mo, guys, na related to real estate, pwede mo nang ipasok doon. Okay? Kung may Instagram account ka, pwede mo nang ipasok. Kung wala naman, guys, no? Ito, request the access to a Facebook page. Dito, guys, papasok dapat yung mga employee natin, yung mga agent natin. Dito natin sila ipapasok. Kasi initially, no? Dahil sila, yung kumbaga bibigyan na natin sila ng sariling tindahan, parang nagtayo ka ng tindahan, guys, di ba? May manager yan, tapos yung manager maglalagay diyan ng mga ng mga tao, di ba? Meron diyan naglalagay ng ng opening and closing. Dito sila papasok. Okay? So dapat turuan din natin silang gumawa ng business manager. Ngayon, sa ngayon, magki-create muna tayo ng page, no? Okay? So mag-create tayo ng page, guys, ganun lang. Kung paano kayo nagki-create ng page doon sa labas ng niyo ng personal account, same, pareho lang din po. So natin 'yan, pindutin natin 'yan. Tawag dito. Ang ginawa po
natin dito guys is ano po, tawag dito, ah, ah, real estate ang category niya, real estate. Tapos maglagay tayo ng konting bio. Ganun lang, no? Simple lang. Then next. Okay? Ayan na. Tinatanong tayo uli kung totoo na under our real estate business portfolio, gumagawa o ipa-register natin si real estate listing na page. Okay? Agree. Then create page. Okay? Done. Guys, ayun na. Okay? Under real estate business portfolio, okay? Meron na tayong Facebook page. Okay? Dito sa Facebook page natin na real estate listing, pwede tayo mag-assign ng tao. Pwede tayo mag-assign ng partner. Pwede tayo mag-connect ng asset. So, business guys, no? Yan po. Yan po yung tamang paggawa ngayon ng mga business pages. Okay? So, again, guys, no? I-view natin yung Facebook natin. I-view natin syempre kasi ginawa na natin, no? Yan ang lalabas, di ba? So, pwede din, parang gumagawa rin tayo ng Facebook page. Lagyan natin ng ad cover, tapos lagyan natin ng ano po, ng tawag dito, yung personal picture natin. I would suggest guys na pag gagawa ka ng ano, ng tawag dito, ng account, lagyan mo ng picture mo. Kasi ikaw yung ano, ikaw yung agent yan eh. Di ba? Yung iba talaga ayaw lagyan. Kasi guys, we're talking about ano, millions of property. Hindi lang to tagpipiso. Kasi ang gagawin dito ng client, di ba napapansin niyo yung client? Kahit ako kahit bibili ko ng 1,000 worth of products at bibili ko, titignan ko kung sino yung client sino yung yung agent eh. So ganun din. Kasi sabi ko nga sa inyo, no, hindi tayo e-commerce, hindi tayo yung piso-piso lang. We're selling millions of property. Okay? So next, no? Congratulations guys, no? You just created your first business portfolio, the real estate business, then ad account, no? Real estate, then yung Facebook page. So po, congratulations guys. Palakpakan po. So ito po yun no? Ito yung kagandahan ng yung pagka po yung actual tayo face to face. So lahat po yan nakikita ko na masaya sila na establish nila or na set up nila yung business page nila. But anyway guys, no, punta tayo sa advertising account overview. Balikan natin. Ito yung personal account natin, gumawa tayo ng business portfolio. Sa ilalim ng business portfolio natin, gumawa tayo ng ad account. At sa loob ng ad account natin na real estate, ito po yung natin, yung page natin. Nakagawa po tayo. Guys, since nabaguhan pa lang tayo, kung baguhan pa lang tayong gagawa ng ad account, si Meta, ililimit ka lang po muna niya na gumawa ng ad account. For example, no, sa realty, no? For example, nagtayo yung si Sir Juan ng realty niya. Tapos meron siyang branch sa Lipa. Di ba? So ilalagay niya doon, for example, si Tony De Guzman. Tapos, gusto ni Tony na magtayo din, na hawakan din niya yung yung Bulacan. So wait, dito, titignan muna dito ni Meta kung kaya mong i-handle itong ad account. Then later on, kung kaya mong i-handle yan, no, pwede ka pang gumawa ng another ad account and another ad account. Okay, guys? Okay, guys, no? Punta tayo sa sa page natin dito sa gagawa na tayo ng gagawa na tayo ng ads natin. Punta tayo ulit sa Business Suite, no? Doon sa Business Suite, makikita natin yung ginawa natin. Ito na yung ginawa nating page. So, guys, magki-create tayo ng post. Okay? So, pag nag-create tayo ng post, guys, no? Dapat po tandaan natin na hindi basta-basta ang paggawa ng post or yung ad. We should always remember that whatever we created an ads, there are essential components of Facebook ads, no? Must always be present. Kailangan yung present to, guys. Meron tayong tinatawag na 4 pillars of Facebook ads. Kailangan, guys, itong 4 na to, yung 4 na sangkap na to, bago tayo gumawa ng Facebook, bago natin i-launch yung Facebook, kailangan nandun yan. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng dalawa lang yan. Kailangan yung 4 na yan.
it is like a foundation, no, ng bahay, of the house, no, with 4 pillars, and each pillar must be properly built equally in strength and complete in order to create a stronger and more stable foundation. Ngayon, para maging perfect yung ads natin, dapat guys, no, meron tayong offer. Yan po yung first pillar. The second pillar, yung audience, okay? Add copy and add image. Now, yung understanding natin dito dapat pantay-pantay. Hindi pwedeng magaling tayo sa audience, mahina tayong gumawa ng ad copy. Or magaling tayo sa ad copy, mahina tayong gumawa. Kailangan guys, pantay-pantay para maging effective yung Facebook ads natin. Okay? So, yan na. Ano yung offer? Okay? Offer, no? Naggagawa tayo ng ads guys, no? But ang problema, puro lang inquiries at walang bumibili. Tama? Okay? So, we have a lot of competitors, sasabihin po natin. Saturated na yung market. Okay? So, saturated na yung market, so anong dapat gawin? So, kailangan meron tayong winning product or offer. So, kailangan yung natin, yung offer natin, irresistible, stand out. For example, guys, nagtitinda tayo ng sabon. So, lahat tayo nagtitinda ng sabon, 100. So, why should the customer buy from you? Okay, then papasok yung offer, yung discount. Diba? Bibili ka ng sabon kasi meron discount. Hindi ka bibili doon sa sabon na walang discount. For example, guys, lahat po tayo na nandito nag-o-offer ng Meta Development yung bahay nila sa Quezon City. So, si Meta Development nagbigay ng 5%. So, lahat tayo ilalagay natin dapat. Okay? Ako, gusto ko maging stand out ako. Gusto ko ako yung umangat. Hindi 5% ang ilalagay ko 25%. So, anong laban ninyo? So, guys, biro lang yan. What I mean, no, kung merong ibinigay si Facebook na offer, dapat ilagay mo. Or every time na gagawa ka ng kasos ako dito, magkikreated ako ng ads, no? Dahil nagbibigay ng smart TV, no? Nagbibigay ng appliances. Or sometimes, merong low reservation fee. Or merong discount. Kailangan nandun yan. Okay, guys? Now, ito ang bago, no? Ito ang ginagawa ko. Walang binibigay si client, ay si developer. So, ang binibigay ko, ebook. So, guys, tignan nyo to. Lahat tayo nag-o-offer ng bahay. So, lahat ng client, no? Parang minsan na sila na lahat nagbebenta lang ng bahay, bibili ako pero gusto ko muna magkaroon ng idea. Then nakita nila si Tony, instead na mag-offer ng bahay, ang ino-offer niya yung learning. Are you planning to buy your first home? This guide might help you on how to get you started on buying your dream house. Download the free ebook. Guys, itong in-offer ko. Pag click niya yan, no? Ayan, mapupunta siya sa landing page. Get your free ebook. Bago niya makuha yan, guys, ibibigay niya yung information. Di ba nakakatanggap tayo ng ganyang offer? At pag binigay niya yun, guys, automatic, meron na tayong lead. Guys, tandaan po natin, si Facebook, pag nag-ads tayo, no, hindi yan, kung ang iniisip natin ay bibili ang kliyente, mali yan. Ang gagawin lang dapat natin sa real estate is makakuha tayo ng lead. At pag nakuha natin yung lead, nakuha natin yung name, nakuha natin yung email and mobile number, tapos na si Facebook, bayad na si Facebook sa atin. Hindi tayo kagaya ng mga e-commerce na pag nag-click, tawag dito, isi-ship na yan through Lazada. Paano i-ship yung bahay? Okay guys, number 2 is the audience. Okay? Your target audience refers to a specific group of consumers most likely to want your product or service. Guys, ito yung mga tao, yung audience na kailangan natin, hindi yung mag-like, hindi yung mag-heart, no? Hindi yung mag-haw. Ito yung mga tao na kailangan yung produkto mo. And therefore, the group of people who should see your ads campaign. The target audience may be dictated by age, no? Income. So ginagawa na po natin yan before. Okay? Facebook ads targeting helps you define the audience that will see your ads. It can improve the effectiveness of your campaign, but it will also affect the cost of your ads. No? In every simple term, reaching a larger audience is more expensive than reaching the smaller one. Okay, guys, kung alam natin yung target audience natin, mas mapapadali si Facebook na ipakita yan at mapapasmamura tayo at hindi tayo mahihirapan. Identifying your audience allow your business to focus on marketing effort, no, and money on the group that are most likely to buy from you. That way,
you are generating a business lead in an efficient and affordable manner. Guys, usually ang ginagawa po natin, ito po, no? Tawag dito, wait. Ito po, advantage audience, no? Ito lang po yung ginagawa natin sa advantage audience, pinipili natin yung, ano, di ba? Yan po, pinipili natin yung age, yung location. So, yan po yung ginagawa natin. Why not, guys, na yung mga tao, no, na mga previous na tinarget natin, dapat sinesave natin yan. Yung mga tao na dapat nag-like nung ano natin, dapat sinesave natin yan. Di ba? Yung mga tao na nag-like ng page mo or similar to them, tapos yung mga tao na nasa local area mo, dapat sinesave mo yan. Guys, gumagawa ba tayo ng ganito, ng save audience? No? Dapat, for example, nag-o-open house, gawa ka. Audience for open house or audience for intended for SMDC. O, dapat ginagawa natin yan, guys. Tapos sinesave natin yan, ginagamit natin yan for future, dito, creation of ads. Okay? So guys, how to create an audience for business manager? Ito po. No? Bihira lang po nakakaalam. Alam niyo po ba guys na pwede tayong gumawa ng audience? Punta tayo kay business manager, i-click natin si audience. Okay? So si audience, no, makikita natin dito, create custom audience. No? Ano yung create custom audience? You can connect with the customers who have already shown interest in your business. Eto guys, yung nagkaroon ng interest, nagtanong nga. Yung mga tao na yan nagtanong na initially, anong ginagawa mo dyan? Dapat kinikreate mo na yan, sinesave mo na yan. Okay? Dapat yung mga client natin na bumili, yung mga client natin, anong ginawa natin doon? Di ba nakuha na natin yung information, nakuha na natin address, email, contact number. So guys, you can reach new account no, customer with who are similar to the audience you already care about. So paano ginagawa yan guys, no? For example, meron kang binenta na project dito sa na project ng APEC, for example, no? APEC dito sa Laguna. Okay, ang nakakuha ka diyan ng client na na isa. Okay, ngayon pupunta ka kay Japan. Punta ka sa Japan. Okay? Now, hindi ka pupunta sa Japan ha. Pupunta ka lang, gagawin mong audience sa Japan. Ngayon, sasabihin mo kay audience kay Japan, bigyan mo ko ng 100 client na kagaya nitong client na to na nag-reserve sa ganitong project. That's look alike. So, ang ibibigay sa ni Facebook, yung 100 audience na nag-reserve na mayroong similar information. Guys, no? So, ayan yun. Siguro na next natin, i-discuss natin yan is gagawin natin kung paano. Save audience, no? Gaya sinabi ko sa inyo, you can save audience, yung mga audience na nag-reserve, no? Iba yan, iba yung mga audience na nag-reserve sa mga audience na umattend sa sa seminar, ay sa open house. Guys, kaya minsan naguguluhan tayo eh. Nakita na ng client yun eh, di ba? Nag-open house, tapos mag-open house ka uli, gagawa ka ng ng ads, open house, nakita na nila yan. Okay? So nasasayang yung ads mo. Okay? Ad copy. Ad copy is a content. Ito na yung tawag dito, pangatlo na to guys. Ad copy, ito yung caption. Is a content that encourages a potential buyer to take action and purchase. Guys, dito, through ad copy, no? Through ad copy, dito gagawa ng action yung client. Kasi kung hindi ka maalam sa ad copy guys, i-scroll lang yan ng client, di ba? Dito nga sabi, no? It doesn't matter how good your offer. If your ad copy is boring, it doesn't strike a nerve. Even the most determined buyer will keep on scrolling. So pagalingan to guys, no? Hindi lang to pagalingan ng gawa ng ng picture, pagalingan din sa paggawa ng caption. Guys, remember yung the ad copy is the articulation of the hook. It's guys, we have attended several tawag ito yung skill enhancement. So alam natin yung yung AIDA, you have to tawag ito yung get the attention, interest and desire bago mag-action, di ba? Alam na po natin 'yan. Okay guys, ganito no. Bigyan ko kayo ng example. Gagawa ka ng ads, okay? Now, ang target mo yung mga seaman. Guys, ang mga seaman may pera. Usually ang mga seaman, yan, tawag dito yan, mga single. So sino single dito? Guys, taas ang kamay. Sino single? Di ba single tayo? Pero gusto natin ng pag-ibig. Same thing, ganyan din ang mga seaman. Yan kaya ilagay natin. Single ka pero gusto mo ng pag-ibig. Aba, nakita ng seaman. Di ba? Pagpindot niya,
O, di ba single attached house and lot available through Pag-ibig? Okay ba yan? Okay? So guys, something like that. Kailangan ganyan yung mga ano. Ang ginagawa kasi natin, gagawa tayo ng caption, lahat ng kwento ng project sinabi mo na. Okay? Silo location, down payment, monthly amortization, everything. So wala na. Tingin mo, magtatanong pa yung client, reserve that for presentation purposes. So, maikli lang guys, no? Maiikli lang. Okay. By the way, tawag dito, Sir Juan, 2:26 na po tayo. Okay pa po ba mag-additional 30 minutes po tayo para matapos? Yes, sir. Opo, Okay po, dami okay kong na po ba sa inyo? nagtatry para mapakinggan kayo. Opo, okay po ba sa inyo? Opo, learn ano ba, natututo po ba tayo kahit pa paano? Tuloy pa po ba natin? Yes po, yes, Oh, Coach Tony. okay. Tuloy lang. Guys, wala pa tayo sa exciting part, no? Ano pa lang to, gumagawa pa lang tayo. Guys, eto, no? Kung gagawa tayo, sabi ko nga sa inyo, hindi kailangan mahaba. Minsan ito, get to know Jasmine. Di ba? Yan lang ang naglalagay mo, nagbebenta ka ng Jasmine, daming ano yan, developer. Let me tell you about Jasmine over a coffee and a piece of cake. Guys, pag nabasa namin mga lalaki yan. Tapos si Ma'am Joy ang halimbawa. Ma'am Joy, can we talk about your Jasmine product? Jasmine product over a coffee and a piece of cake. So guys, alam ng client, no, ng mga lalaki na ang ibinebenta mo isang, pero nakuha mo yung ano ko eh. Nakuha mo yung interest ko eh. Kasi yun ang kailangan namin. Di ba? Okay guys, ito no. Sometimes, di ba, ito guys, no, naglalagay tayo. Sometimes, no matter how we look for an ideal house, kasi ginagawa natin yung ideal house, maganda siya, but never na ginagawa natin yung security. So, ilagay mo yung security. Kasi kami mga lalaki, kami mga tatay, pag nakuha natin, uy, di ba, nasa secured place to. Yan, interesado kami dyan. So, kailangan natin yung mga ganyang, ano, yung mga ganyang term. Okay guys, no? Use Facebook targeting to narrow your audience. Guys, wag tayong wag mo natin kunin lahat kasi ang ginagawa natin, for example, real estate. Guys, kahit tayo sa real estate, napaka-broad natin na audience. Meron real estate broker, meron real estate appraiser, meron real estate salesperson, meron, di ba? So, ano ba tinatarget mo? Yung real estate, salesperson ba? O real estate, For example, nagpatawag ako ng seminar to all real estate, tawag dito, person. At sino yun? O di lahat, ayun pala, ituturo ko about Facebook ads lang. Dapat real estate, tawag dito, salesperson. Why rent? Guys, di ba sino yung mga may pera? Di ba yung mga nagre-rent? Di ba? Owning your home also ensures you can build integrational wealth by passing a tangible asset down to your, oo nga no. Grabe, 20 years na ako nagbabayad ng 15,000. Kung ano pala, kung kumuha na pala ako, dapat bayad na. So ang target natin diyan konti lang but sure no, yung mga yung 100 na umuupa. Okay? Write different Facebook ads for different people. Guys, gumawa tayo kasi hindi lahat di ba sabi ko sa inyo doon sa Andromeda, hindi lahat ng client gusto yung yung residential. Marami diyan investor. So i-target mo yung investor. Your dream property investment, buying a real estate is not only the best way, the quickest way, and the safest way, but only the way to become wealthy. So yan namang ads na ilalagay natin. Ensure your Facebook ads goes with your visual. Sometimes guys, naglalagay tayo dito. Minsan, ilalagay natin dito sa, kasi kinapi lang natin copy ka ng copy, o loko, open house. Tapos, yung nakalagay mo dito, price increase. Di ba? Ayaw ni Facebook niyan. Okay? So, stay focused with one call to action. Ang dami mo sinabi dito. Join us for the Goddess Open House on December. Ano gagawin ko? Guys, mag-message ba ako? Yan, lagay mo yan. Di ba? Yung call to action. Yan guys yung mga mga ad copy na nakakalimutan natin ilagay. Okay? Make your headline. Ito yung ito guys medyo advanced na to yung headline. A headline, okay? A Facebook ad headlines appear below the ad image. Yan, di ba? It is typically brief. It is a group of words or sentences that promote the product or service. An ad headline can be in print or digital, di ba? Emphasize sa product primary purpose or benefit to consumer. Pag click mo yan guys, di ba, mapupunta tayo sa landing page. Okay? A landing page is a home page. Pwede website or yung natin, yung page natin that a person lands on. Guys, dapat ganito na.
dapat ang ano natin, yung mga tumatalon-talon na, may mga landing page na tayo. Kasi kung ang mga ads natin wala pa rin ganito, may iiwan talaga tayo sa ano, may iiwan tayo. Okay? Landing page are customized for a specific campaign. Okay? Or offer and guide the visitors toward a single call to action. In short, a landing page are designed for conversion. Okay? Guys, punta naman tayo sa ad image, no? Ad image, ito na yung pang-apat. The ad image allows you to show off your product or service or brand. Okay? You can create image. Guys, dito sa ad image, ang gusto lang ni Facebook, yung gagamitin natin picture ay hindi mo grinab. Minsan nakakakita tayo, for example, nag-post si DMCI, tapos kukunin natin yan. Guys, although nakikita mo na ano siya, na okay siya, malinaw siya, pero yung ano niya hindi na tama yung ano niya, yung sukat niya, no? Hindi na ideal. So kailangan guys, no, ako ang ginagawa ko noon nasa developer ako, no, sa marketing officer ko, kumukuha ko ng mga sariwang pictures, kinukunan ko yan. Tapos doon lahat ng mga brokers ko, yung mga agent, pinapasa ko yan. Then tinuturuan ko na lang yung mga audience, yung mga bangos. Pero yung iba dyan, gagawa ng paksiw, gagawa ng ano, tawag dito, ng prito, gagawa ng sarsyado. So, ganon. Hindi yung lahat tayo pare-pareho, lahat tayo kinopy-paste na lang po natin. Okay? So, mali po yun. Yun lang pong ibig sabihin dito ni ngayon, ano ba ang types no, ng mga image? Meron tayong image, video, carousel, and instant experience. Image, guys, no? Yung image is, tawag dito, wait. Okay guys, no? Using image is an important part of your marketing content creation. People are visual. They are drawn to pictures. Now, just imagine kung wala tong picture. So, interesado ba dyan mga tao kung ito lang nakalagay? Okay, video. Guys, ito ngayon, no? Kung meron kang picture, kung wala kang video, paggalawin mo na. Paggalawin mo na siya kasi adding movement to your ads can make them more eye-catching in feed. At kung gagawa ka rin lang ng ads, mas maganda na video na kasi mas ano siya, mas marami nakakakita sa kanya. So sometimes, kung medyo magaling-galing ka guys, no, gawa ka rin ng carousel. A Facebook carousel is special type of Facebook ad format. No? Dito pwede kang maglagay a combination of 10 photos or videos. It is called carousel because a user can cycle through the different images that make it up and down by swiping left and right. The same function exists on Instagram as a standard post format. Guys, yan. Ngayon, guys, meron din tinatawag na instant experience. Instant experience is a full experience, no? That opens pagka mag-open siya pag click mo. Actually, guys, hindi ito ideal sa atin. Pinapakita ko lang kasi pag nagtanong si Facebook anong image, yung apat na yan ang itatanong niya kung ano ilalagay mo. Ang instant experience, usually po ginagamit lang po yan kung sa mga e-commerce po. Okay, so guys, sa paggawa ng mga ganito ng image, ang daming tools na nasabi ko sa inyo kanina, may Sumo, may Gemini, no? Nandiyan si Midjourney, ang dami. Okay? Kaya lang sa ngayon, no, pinakamaganda pa rin si Photoshop. Pero kung wala kang Photoshop, ang ginagamit ko po si Canva saka si Gemini. So, for the meantime, pwede na po yan. Okay? Okay guys, no? So, guys, ito po, punta po na po tayo dito sa natin, sa page po natin. So guys, dito, nakapag-create tayo ng post. Okay? Dito gagawa na tayo ng ad. Guys, iba ang post sa ad. Okay? Guys, pagka nag-create ka ng ad dito, so every time nagagawa ka ng ad, you have to choose kung ano yung goal mo. Ang goal, choosing a goal, no? Selecting your goal is the first step in the new goal-based advertising. Kasi advertising ngayon, meron na siyang goal. Choosing your goal helps Meta, natutulungan mo si Meta to streamline and customize your campaign creation. A goal is the action that you want your customer to take after seeing your ad. So guys, no, iba-iba yung goal, no? Ayan, bibilisan ko na lang to. For example, get more leads, no? If you want your potential customer to sign up, gagawa ka ng gusto mo makuha yung information nila in return para ipakita yung business mo, ito ang dapat mong gamitin. Parang ganyan. Okay, lalabas yan. Okay? So now,
get more website visitor. Kung meron ka naman mga website, no? Ito, gamitin mo to. If your primary goal is to drive traffic, di ba, to your website, choose the traffic campaign objective and optimize for link click and landing page. Pag ano mo to, parang ganyan po siya. Okay? Yan po yung lalabas. Now, promote your page. Ngayon, kung gagawa ka ng page, guys, ito muna ang ano mo, i-promote mo muna siya. No? Ito, no? Page ads help you reach people who may like your page. If your goal is to increase awareness, ito po yung mga ginagamit ng mga content creator. This goal is a way to promote your page to people who are interested in your content or business like yours. Ayan, di ba? Follow. Okay, di ba? And usually ito po yung ginagamit natin, get more messages. No? Add that click to messages, send people who clicks add on ads directly into your conversation with your business, Messenger, Instagram, or WhatsApp. So ganyan po siya. Okay? Guys, karamihan po ng mga gumagawa ng ads, ganitong iniisip ng mga agent, no? Na pagka nag-ads ka, meron ng bibili. Mali, no? In reality, marami pa pong step, no? There are several important steps before a sale is actually closed, di ba? Ngayon, it begins with, for example, gagawa ka ng ads. Guys, dapat gumawa ka ng lead magnet, no? Then to capture the client's contact details, such as their phone number, yan. Then you may, pag nagbigay sila ng email, magpapadala ka ng videos, no? Okay? Then, tapos niyan, magpapala uli, another appointment, tripping, bago follow up uli, bago bumili. So, ang tawag dyan, guys, is sales process. Okay? This is a sales process. The winning formula, ito po, meron kang ads, dapat meron kang sales process bago bumili. Okay? Okay, guys, no? Now, pag-usapan natin yung lead generation system. Okay? Ito na, gagawa na tayo ng lead magnet system. Okay? Sa lead generation system, guys, no, ang pinakamalaga po, yung paggawa ng sales panel. Okay? Isa sa pinakamalagang sangkap yung paggawa ng sales panel. Ano nga ba yung sales panel? No? Kaya ba natin gawin to? So, let me break it down for you. When we talk about panels, basically, no, it is a journey of a person, no, from being a stranger. Okay? Ibig sabihin, hindi ka kilala ng client. A lot of us start from stranger, right? Di ba? Di natin kilala yung brand, hindi natin alam kung okay ba yon, but eventually, nabebentahan tayo. Now, this is because of their funnel strategy. Now, let me show you ano ba yung mga typical funnel strategy na pwede mong simulan. Okay, when we talk about funnels, no, the first thing na hinahanap ng tao, saan ba yung traffic? Di ba? Ang ibig sabihin po ng traffic, saan manggagaling yung mga taong papasok sa funnel? So ano mga yung kinds of traffic? Traffic could be the social media form, it could be Facebook, no? It could be IG or Instagram, it could be TikTok, it could be YouTube at marami pang iba. It could be a person, yung mga referral. Everything na pinagmumula na pwede makakita o makapasok sa panel is considered traffic. So dito po papasok yung trabaho ng isang panel designer. So guys, we will be designing the step by step na dadaanan ng mga client para mabenta natin sila. Typically, kapag hindi po tayo kilala ng mga tao, we should get the details first. Dito yon, magsa-sign up po sila. We start the lead panel. In the lead panel, as long as meron kang traffic, we will invite them to sign this page. So yung iba po ang tawag dito is off page, kung saan ilalagay nila yung email nila, and typically pag nilagay nila yon, bibigyan natin sila ng gift. It could be an ebook. Ano ba ibibigay natin sa lead magnet? It could be a lead book, no? It could be a pre-training. It could be your catalog, okay? And after that, no, they will sign up. Magsa-sign up sila dito, then magte-thank you page sila, magte-thank you dito sa thank you page, at mada-download na nila yung regalo natin, at yun lang po magiging lead. So ganyan po yan, guys, no? From stranger, bagong mag-lead, mayroong mga dadaanan. At ito po yung gagawin natin ngayon. Okay? So guys, no, dito, gagawin natin yung panel, again, lead magnet, saka gagawa tayo ng Facebook ad. Okay guys, no, the real estate lead magnet, ito, how to write a lead magnet. Guys, ito yung mga klase ng lead magnet natin. Meron tayong ebook, di ba? Meron tayong cheat sheet, no? Cheat sheet ang tawag, no? Meron din tayong mga webinar na sinasabi. Guys, no?
Now, how to write. Ito nagagawa na tayo ng how to write your lead magnet. Ang pinaka main po yan, ingredients, yung headline, introduction, content, and close. Okay? When we creating any type of content, whether it is image, videos, articles, or even using an AI tool, you need to write, you need the right prompt. Okay, guys? No? Yan, no, yung mga natin, guys, yung mga okay, guys, ito muna. Ano yung puna natin yung headline? Ang headline, guys, ito, no? A headline at the top of the article or page in newspaper or magazine. A headline purpose is to quickly and briefly draw attention to the introduction content. So yan yun, ito yung headline, okay? For example, headline, Unlocking Your First Home, a comprehensive guide to successful purchase, okay? So, introduction, ito yung susunod. The introduction is basically the first paragraph that appears right below your blog post, okay? You have the headline, ito po yung intro, okay? After that, content. The content is the body paragraph or detailed information about your chosen topic. This can be multiple paragraphs. You have the headline, you have the introduction, you have the content. And after that, the close. The close is simply the concluding sentence or paragraph. Okay? It is a call to action. We have the headline, the introduction, the content, and the close. So guys, yan po ang tamang paggawa ng ng ebook. Okay? So now, ito po, no? How to write a lead magnet using AI. Again, guys, no? Alam ko nung May 2, no, nung May 2 nagkaroon tayo ng seminar yung using AI to reach global market na kinondak po ni Ma'am Engineer Arian Sims, tama po, at Sir Victor Sulido. So, ito guys, more or less nagkaroon na kayo ng idea, and I do believe na isa to sa mga naging topic niyo, no? Ito parang iiklian lang po natin, no? Okay, how to write a lead magnet when we're creating any type of content, whether it is image, video, article, or even using AI tool, you need the right prompt, no, properly. Okay, guys, ito lang yan, prompt. What is a prompt? A prompt is the instruction for the AI. Okay, the quality of your prompt depends on the quality of your output depends on the quality of your prompt. Guys, the only difference between the beginner and the professional using AI is the quality of the prompt. Guys, sa AI po, nandyan na po lahat ng tools. Iba-iba ang tools, no? We have the Gemini, we have the ChatGPT. So gagawa tayo ng image. So bakit yung iba maganda, iba hindi? So yun po, ano ba yung prompt na ginamit mo? So pagalingan lang po yan na paggawa ng prompt. So, halimbawa ito guys, no? Order ka ng pizza. Yung ordinary, gumagawa ng prompt. Sasabihin lang niya, I want pizza. Okay? Pero yung mga pro, ito po. I want 12-inch vegetable pizza, thin crust, no onions, delivered in 30 minutes. So dapat po, ganyan tayo gumawa ng prompt. Okay? So guys, ito po. Meron tayong different topic sa paggawa ng ebook. Actually guys, ito lang, for example, ultimate guide to buying properties for beginners. Ilagay mo yan kay cloud or kay chat. Okay na yan, gagawin niya na yan. Gagawa na siya ng ebook. Guys, no? By the way, sa paggawa ng ebook, meron si John Orenya. So nakikita niyo ba si John Orenya, di ba? Ang problema lang guys, yung mga tinuruan ko gumawa ng ebook no nakausap ko, kumusta na? Sir, okay po. Anong okay? Sir, nakakabenta po ko. Anong nabebenta mo? Gumagawa daw siya ng libro, no? Binibenta niya ng 501. Hindi na ibig ko sabihin. So ang ginawa niya, dahil natuto siyang gumawa ng ebook, nagbenta na lang siya ng ebook. Ang sinasabi ko po ay yung ebook, lead magnet, na gagamitin natin sa paggawa ng ads. Ito, for example, 10 things to expect when buying your first home. Guys, yan lang po, okay na yan. Pero hindi po no? Dapat pro tayo, no? Dapat detailed yung prompt na gagamitin natin. Okay, ito po sample ko guys no ng prompt, no? Punta ka kay tawag dito kay gawa ka muna guys, no? Huwag ka muna dumiretso kay huwag ka muna didiretso kay ChatGPT. Punta ka muna kay Google. So lahat ng gusto mong idea sa paggawa ng gagawin mong ebook. Sabihin mo, for example, no? Create a comprehensive yet easy to understand ebook titled The Ultimate Guide to Buying Property for First-Time Home Buyers in the Philippines. The guide should be ganito. The target audience natin, eto. Ang objective ko, eto, yan. Structure the guide into 10 to 12 chapters, including, ayan, no? Introduction, renting,
Lahat guys, nung matutunan natin, ilagay natin dito, no? Yan. For each chapter, simple explanation lang, practical tips, kasi simple lang naman yung mga tao natin. Bullet point summaries, okay? Yan. Tapos, dito, a call to action, inviting readers to contact real estate bro. Ako nilalagay ko dito, when you're ready to buy your first home, look for a trusted agent. Guys, binigyan mo yung client ng ng e-book, di ba? Nagustuhan niya yung e-book. Tapos time na para bumili siya ng property. So sino kanino siya bibili? Di ba? Sabi mo dito, look for sino ba author nito? Ikaw, di ba? So make the content engaging, beginner friendly, and suitable as lead magnet for Facebook ads. Pang ano siya, lead magnet, di ba? Hindi siya yung talagang pambenta. Ang target niya is 20-25 pages. Guys, ito nakalagay siya sa sa Word. Ngayon kung sa tingin mo kulang pa to, pwede mo siyang i-copy paste at ilagay mo kay Cloud. Aayusin ni Cloud 'yan. Okay? Kung hindi naman guys, no, i-direkta, i-copy paste mo siya, punta ka kay ChatGPT. Okay, guys, ito na, no? AI na tayo. I-ano mo lang siya diyan. Nasa yan guys kung ilalagay mo lang create an ebook for first time home buyer o ganito ang ilalagay mo. Okay? So yan, ika-copy paste mo lang yan guys, no? Then ito na. Binigyan ka na ni ChatGPT ng ultimate guide to buying property for first-time home buyers in the Philippines. A simple step-by-step guide to owning your first home. Diba? Guys, ayan, kumpleto yan. Kumpleto yan. Pwede mo pa siya actually dagdagan. Okay? So anong gagawin mo dyan? No? Sabi dito sa ilalim, sasabihin pa sa'yo ni Facebook, pwede ko pang gawin Canva layout design yan. Gusto mo ba? Yeah, kung gusto mo, lagay mo lang dito yes. Okay? Guys, ano ang susunod natin gawin? Ito, ika-copy natin siya, guys. Ilalagay natin siya sa tawag dito sa Word. Pwede pa nating ayusin using si Claude. Tapos punta tayo kay Canva. Okay? Ayan na. Alam ko naman sa lahat sa inyo, maalam na gumamit ng Canva. Okay? Ilagay natin dito ebook. Okay? Tapos, guys, lalabas na po. Lalabas na po yung lahat ng mga template ni ebook. Ayan na, mamimili ka na diyan, no, ng libro, template. So piliin natin ito. For example, piliin natin ito. Guys, ito pinili natin. So ito guys, ika-copy paste lang natin 'to, ilalagay natin dito isa-isa. Ayan na. Ayan na. Okay? So meron siyang headline, meron siyang introduction, okay? Table of contents, sino yung gumawa? Yan na yung last part. Okay? So, guys, isa-save natin siya. PDF standard siya, no? PDF standard. I-download natin siya pagka okay na. Tapos, ilalagay mo lang dito sa loob ng mo. Okay? Dito sa loob ng desktop. Guys, i-reserve natin yan, ha? Nasa desktop na siya. Meron na tayong ebook. Okay? Pwede mo yung i-print. Pero hindi, gagawin natin yung soft copy. Hindi tayo magbebenta. Again, guys, no? Ayoko na malalaman na magbebenta tayo, ha? Okay, so dito na guys, no? Recap natin, nakagawa na tayo ng lead magnet, gagawa na tayo ng funnel. Okay? So guys, brace yourself, no? Ito na, gagawa tayo ng funnel using the System.io. So familiar po ba tayo dito, guys? System.io is an all-in-one market platform that helps a business to create and launch sales funnels, no? Affiliate programs, email marketing, campaign, online courses, blog, and website. Kompleto na. Guys, ano siya? Software po siya. Actually, guys, meron pa tayong funnel na isa, yung funnelpie.io. Kaya lang, hindi natin siya pwedeng gamitin hanggang hindi kayo nagsusubscribe. So, ang halaga po niya is 1,990. One time lang. Okay? But the problem, pag tinuro ko yun, dapat nakasubscribe kayo. So, dito, tumawid ako kay System.io. Si System.io, guys, free, but limited yung template niya. Okay? Mamaya papakita ko. Limited yung template niya, but kung ito medyo mahal siya, kung talagang magsiseryoso ka kay System.io, nasa siya guys, no? Nasa $17 o 900 pesos per month. Kung meron kang business, sisiyo na yan. So ano siya? Guys, punta tayo dito kay System.io. Okay? Now, punta tayo kay Google, no? Guys, punta tayo kay Google.
then i-type mo system.io. Now, mapupunta ka dito, i-click mo yan, mapupunta ka kay system.io. Then guys, no, i-click mo to for free. Meron tayo start for free, i-click mo yan, ilalagay mo lang yung tawag dito, yung email mo. Okay? Pag nalagay mo yung email mo, guys, ayan na, i-check mo yung inbox. Guys, no, kagandahan dito, at your own pace later on, pwede mo siyang gawin. Okay? But ngayon, makinig ka muna. Kasi, I tell you, kahit, kunyari, iwan mo to, may kopya naman ako ibibigay, I tell you, hindi mo to maiintindihan later on. Okay, guys, no? Ayan, no? Ano mo to, i-click mo to, i-confirm mo lang. Pag kinonfirm mo yan, guys, ayan na, lalabas to, anong pangalan mo, ayan, magbibigay ka ng info, tapos gagawa mo siya ng password, no? Ikaw lang makakabukas niyan. Okay? Then, eto na, no? No, I'm just getting started, no? Tinatanong ko niya kung bang business pa. Ito, pindutin natin. Then, ayan na po. Enter mo yung email mo uli dito, i-submit mo siya. Okay? Guys, eto na. Meron ka ng, tawag dito, mapupunta ka sa dashboard, ibig sabihin, nagawa mo na yung, ano mo, yung system.io mo. Okay? Na software. Dito, guys, makikita mo dito, no? Dito sa, punta ka dito sa upgrade. Nandito ka, punta ka dito sa upgrade. Ayan, makikita mo, guys, no? Pagka free, ang makukuha mong contact, guys, 2,000. Ang papasok sa yung contact, 2,000. Okay? Tapos dito sa startup, yung 17 a month, 5,000, and so on and so forth. No? Yan. So guys, ito, kailangan ko lang kayo matuluan gumawa ng funnel. Then later on, you can choose kung anong gusto niyo software ang gagamitin niyo sa paggawa ng funnel. Gusto ko lang maitawid natin to ng free. Okay guys, no? Again guys, bulik tayo ulit dun sa dashboard. Dito sa dashboard natin, punta tayo dito, ayusin natin yung yung dito, settings natin, yung information. So yung information natin lalabas, pwede natin palikan yung picture. Then, i-save natin, save na siya. Okay guys, isa-isahin natin itong yung mga sinasabi dito. Guys, dito sa CRM, di ba familiar kayo sa CRM? Just imagine, meron siyang CRM, yung Customer Relationship Management, kung saan ilalagay mo yung customers mo dyan. Tapos bahala na si CRM, magpaalala sa'yo, kung ipapollow up siya, kung i-email siya, nandiyan yan. Okay? Tapos punta tayo dito sa sites. Ito makita natin dito sa sites, no? Ito yung website. Ito guys, ito yung sales panel, no? Diyan tayo gagawa later on ng sales panel. So email guys, dito yung email natin, yung sinasabi ko sa inyo na hindi natin mapapag-aralan ngayon, dito po ginagawa yon. Ano tawag dito? Meron siya actually automation kung yung email natin, kung saan siya mag-i-email sa client, no? I-email siya every other day, 1 month, 2 months, 3 months, hanggang a year, no? Ibig sabihin, continue siya magpa-follow up kahit na nasa ibang bansa ka o kaya natutulog ka hanggang hindi nagpapatripping yung client. Okay? SMS, and so on and so forth, guys. Yan yun. But for now, ang pag-aaralan natin, si sales panel. Punta tayo dito sa site, sales panel. I-click natin yan, guys. Sir Tony, nawala po yung presentation nyo. Nawala? Apo. Ayo, sandali. Nawala actually ako na. Hello, sir? Yes po, yung naka-present lang po. Pero ako nakikita ninyo. Yung video po naka-off pero yung audio okay. So nawala po yung presentation. Tama po. Ay, bak, sandali kaya, sir. Sandali, ha? Sandali lang, sir, ha? Ayan. Ngayon lang po, sir. Ngayon lang po nawala. Ayan. So, saan po tayo naputol? Yes po, funnel. Ito na po yun. Nakita, ito po yun. I think 237, sir. 237. Okay, yan. Ito, sir. Apo. Okay, ito po, sir. Ito po. Yes, Ito sir. yung okay, no? Ayan, guys, no? Okay, balikan natin. Punta tayo dito. Pindutin natin si sales panel. Sir, okay na po. Nakikita niyo na. Okay? So, ayan po, no? Sir, nakikita niyo na po, Sir Juan? Yes, sir. Okay, guys. Ito na, no? Create tayo, guys. Magki-create tayo ng sales panel. Guys, nakita niyo kanina, di ba yung pinag-aralan natin ito? Yung kanina po na, ano tawag dito,
gagawa tayo ng ano ng design. Ito gagawa na tayo ng design. So pag pindot natin ng create, mapupunta siya dito. So ano guys ang panel na gagawin mo? Subukan po na natin si real estate. Ito, real estate natin nagkamali spelling dito, no? Real estate, no? Build an audience, then save. Pag sinave natin guys, ito na. Meron na tayong real estate na funnel. Okay? Pag clinic natin ito guys, ayan na po. Lalabas na yung ano, yung tawag. Para siyang website guys, no? Na pwede mo siyang ayusin. Di ba? Libre. Okay, dito guys, di ba nakita niyo dito? Nandito po tayo ngayon sa sign up. Ito yung ginagawa. Then later on, pupunta tayo sa thank you, then yung download. So dito guys, sa off page or yung ano, yung assigning page, no? Mamimili tayo ng template. Okay? Mamimili tayo ng template na pwede natin gamitin. Okay? So, napili ko po ito. Ito, napili natin. So, piliin natin yan, guys. Ito siya. So, yan, pwede mo siyang i-view. Ayan na po. So, nakikita ninyo, may sarili siyang ano, mga nakalagay-lagay dyan. Ngayon, pwede mo siyang i-edit. Pag in-edit mo siya, ayan na. So, guys, makikita mo rito, yung edit niya, yung mga tools nandito. Okay? So palitan mo to, ayan na, the ultimate guide for buying property. Pati itong headline, ano to, papalitan mo to, sabi headline, yan. Pati yung pictures, pinalitan mo na. Okay guys? Pwede kang gumamit ng video, ng image. So lahat yan, pwede mong palitan. Punta tayo sa ilalim guys. Ano ba gusto mong ibigay? E-book, webinar, or ano lang? Lahat, cheat sheet, di ba? Pwede mo ilagay dito, lalabas yan dyan. Kung ano yung size o font na gagamitin mo, nandyan. Baba tayo dito guys, ayan, e-book siya. Ang gusto ko lang makuha dito guys, yung phone number sa email. Hindi muna ako sa pangalan. Okay? Guys, eto siya, no? Isa-save natin siya. Then, nakasave na siya, i-view natin uli. And eto na po, meron na tayo agad nagawang ano po, sales funnel. Kung saan, ito po nakalagay dyan, the ultimate guide to buying property, first time home buyer, a comprehensive 25-page guide on purchase. Guys, ikaw ba kung nakita mo to hindi ka magkiklik? Di ba? Yung client natin ito bibili. Siguradong bibili. Di ba, malamang hindi ngayon, hindi bukas, pero bibili. Okay? So, ang natin guys, yung client na bibili. Okay? Walang ang tawag dito, walang client na maglalag dito na hindi bibili. Okay guys, ito free ebook, no? Free ebook tayo. Pag pinindot mo to guys, free ebook, kailangan mong ilagay yung contact number. Kasi hindi mo makukuha. Okay, ngayon lalagay diyan, nilagay ko yung contact number ko guys, no? But tumalon siya, wala pa siyang thank you page. So guys, punta tayo dito sa thank you page. Okay? Balik tayo doon, dito. Okay? Pindutin natin itong thank you page. No? Ayan na. Lalabas naman yung mga template ng thank you pages natin. Okay? So yan, mamimili ka rin dyan guys. Ang napili ko ito. No? Ito na to, yan. I-view mo. Yan siya. Tapos i-edit. Yan siya. Actually guys, kita mo, meron pa siyang timer. Kung gumagawa ka ng mga timer na kunyari, yung presentation kagaya yung kanina, pwedeng gawa mo ng ganito, no? May timer siya. Okay? So yung mga maglalag, kunyari, nag-ano ka ng webinar o seminar, pwede mo nang gamitin ito. Okay? So yan, guys, i-edit natin siya. Pag in-edit mo, guys, pwede mo na tanggalin yung hindi naman kailangan. Pwede mong palitin yung dapat mong palitan. Okay, yan, no? Ito, wala naman tayong video. Tanggalin ko na to. Tanggalin ko na tong video na to. Okay? Yan. Tapos itong timer, hindi ko kailangan to, pwede ko tanggalin. Ang kailangan ko itong download. Guys, nakikita nyo dito, download. Pag dinownload mo to, ano ba i-download mo? Download file, open URL. Ano gagawin? Magda-download tayo ito pipiliin natin, download file. Tapos pipindutin mo to. Guys, pag pinindot mo to, magda-download ka ng file. Anong files ang gagamitin natin? Tanong. Di ba guys, meron tayong ginawang ebook? Yun. Yung ebook na ginawa natin, click upload, nandito. Ipapasok natin siya dito. Ayan na, nakapasok na siya. Okay? Then, isa-save mo na. Guys, eto na, no? Kompleto na po yung natin. No? Kompleto na yung ginawa natin, yung funnel natin. Now, sales funnel, punta tayo sa sales funnel, real estate. Pag pindot mo, view the funnel, ayan na guys, no? The ultimate guide for buying property, ito yung natin, tapos magsa-sign up siya.
Pag nag-sign up siya guys, mapupunta siya sa thank you page. Pagpunta niya sa thank you page, mada-download, then ibibigay mo na, papasok. Pwede na nilang i-print yan. Okay guys, paano naman natin siya ipapasok sa ads natin? Punta tayo, kunyari sa Facebook page. Ito ginawa ko siya guys, dito sa personal ko, sinample ko siya. So dito, again guys, remember, gagawa tayo ng ads. Yung ano natin, no, tawag dito, yung 4 pillars, no, kailangan nandun pa rin yan. Okay, offer, audience, ad copy. Okay guys, anong ad copy ko? Are you planning to buy your person? This guide might help you. Download your free ebook. Tapos ito yung ad image ko, yun ang nilagay ko. Are you planning to buy your person? This guide, okay. Guys, ano yung link? Ito yung link. Saan mo nakuha yung link? Guys, makukuha mo yung link doon sa ginagawa mong, dito sa taas ng ginagawa mong, ito, no? Ng ginagawa mong, doon sa system.io. Ayan, i-click mo lang siya, no? Ika-copy paste mo siya at ilalagay mo dito. Okay? Pag nilagay mo siya dito, ito guys, meron ka ng ads. At pag click ng client dyan, makikita niya to, tatalon siya, mabuto siya sa ebook, bibigay niya yung contact number niya, ayan na, ida-download yung ebook, pag dinownload niya yung ebook, ayan na, ibibigay mo na. Okay? Then guys, pagpunta mo ngayon sa CRM, nandun yung contact. Kita niyo ha guys, ako lang pumindot dito, dalawa yung nilagay ginamit ko, ay yung contact lumabas na. 'Di ba? Nakuha mo na hanggang 2,000 yan guys, no? Tapos pag click mo yan, nandun yung info, nandun pa yung contact number. Okay? Guys, dito po natatapos yung presentation po natin. Okay? Stop ko lang po yung share po natin. Sir, ma'am, diyan po natatapos yung presentation po natin. Okay po? So, this concludes our online seminar. Thank you very much to everyone who attended our activity, participated in today's session. I sincerely hope that in one way or another, kahit pa paano, no, sana you were able to learn a different and valuable approach to creating a Facebook ad, especially on how to reach the right audience. No, I understand that the time given to us ay napaka-limited. Actually, lumampas po tayo. However, as promised po ni Sir Juan, no, si Sir Juan, you will receive a copy of today's seminar so you can review and recall the lessons and strategies we shared during the session. Again, thank you very much to all of you for your time, participation, and support. Thank you, sir. Opo, now we will proceed po with the photo op. Hello? Thank Yes, you sir. po. Opo, may Guys, lumampas tayo ng 30 minutes. Okay lang? Or, cameras po. Thank you, Mr. Tony. Thank you, sir. Victor. Ma'am Thank Joy, you Sir so Juan. much. Thank you so much, Coach Tony. God Okay po ba, bless. ma'am? Okay ma po, Oh, Ma'am yes. Joy? Oo Okay, naman. sir. Oo. Ang ganda. Ma'am, ano Ang po dami ba? nating takeaways. Opo. I-email ko po ngayon kay Sir Juan, please send me the email ninyo. Then Yes. ano po, i-send ko po yung yung tawag dito, yung copy. Then lahat po ng mga attendees po, bahala na po kayo nag-contact si Andrea kung paano niyo po makukuha yung ninyo, no? Mhm. Yes po, and then Opo. we will now proceed with the Q&A po para sa ating Yeah, party. opo, sige po. Kung meron pa tayong time, okay pa rin naman ako dun sa Q&A po. So go ahead po. Yes, please kindly send your questions po dito sa chat box or unmute yourselves po. I think ito po, yung basahin po natin yung una is Sige sir, kayo na lang po. Sir Ray. Can we convert our active page into business meta account? Actually, hindi po natin siya i-convert, but i-add po natin yung mga existing. So if you have existing pages, tapos nakagawa na po kayo ng business manager, you only have to do is to add. Di ba nakita ko sa inyo doon? Pag nag-add po tayo ng you have 3 option. You can add the existing Facebook account that you own. Pwede rin naman na you can ask for the access to manage. Kunyari i-manage mo lang. Yun po. Or you can create po. So pwede po siya. Hindi po siya kundi i-add mo. Kaya lang, for example,
yung ginawa mong ano po ad account is for real estate, dapat yung mga ano po is for real estate. Ngayon kung meron ka namang meron kang mga online products na binebenta, gumawa ka ng sariling ad account for online para po hindi magulo. All right. I think if we have another question po, Sige. Sir, makisend na please, lang. okay lang po, sir. Kayo na po sandali, Okay. Yes, okay. Mukhang wala na po. Pero for the next slide po is the awarding of Certificate of Recognition. May I call on Mr. Victor Solidum for the awarding of Certificate of Appreciation? Okay. Okay, so allow me to read the citation of the certificate. Certificate of Appreciation is proudly presented to Mr. Marco Antonio D. Guzman for sharing his invaluable expertise on the topic Advanced Facebook Ads Strategies, Strategic Approach for Real Estate Professionals, and for his outstanding support which significantly contributed to the success of this event. His contribution has greatly enriched the knowledge and professional development of the participants and helped make this learning session meaningful and impactful. Given the 16th day of May 2026, signed by Mr. Jesus T. Chua and Ms. Mary Joy D. Gochanko, Chapter President. Okay, thank you so much. No, thank you so much, Andrea, Ma'am Joy, Sir Victor, and Sir Juan, and to all of you guys. No, maraming salamat po for this certificate. Napakalaking bagay po sa akin to na magkaroon po ng ganitong mga certificate po. Thank you po. Thank you, Sir Tony. Opo. Here comes the end of our presentation. Once again, thank you for attending this seminar and happy weekend po. Thank you, sir, again, for looking forward to the next session. Yes, opo. Yes. Looking forward for our next seminar. And hopefully, sir, magkaroon tayo ng session na face-to-face. No? Yeah, Yes, the future. face-to-face. Opo. Bring your Thank own you laptop. po. Thank you so much. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Sir Juan, yung pong kung saan ko po i-send na email, yung pong presentation. Maraming salamat. Yes, sir. Opo. Thank you po. Bye-bye, guys.